pamilya mo, nakalimot ka na kasi. Hindi lang dapat sa pera, umiikot ang buhay nating lahat. Anong maitutulot sa iyo lahat ng karangyaan na yan sa mundo kung mamamatay ka ngayon? Wala! Bibigyan ko kayo ngayon ng realization kung bakit hindi ka talaga yumayaman sa buhay mo. Ang dami mong ina-attend na seminar, nakikinig ka sa lahat ng klase ng mga speaker, lahat ng content pinapanood mo na tungkol sa pagyaman, and yet hindi ka pa rin umaasenso. Umiikot na lang ang buhay mo na kung baga ikaw yung problema na naging tao. Na kasing sipag mo naman yung kapitbahay mo o kakilala mong mayaman, pero siya umasenso na ikaw hindi pa rin. Wala akong tinatapakang tao. Mabuti ang hangarin ko sa kapwa, pero bakit kabaliktaran nung minimithi ko at ninanais ko yung inaabot ko sa buhay ngayon? Maraming mayayaman, lahat ng klase ng bagay nasa kanila, pero malungkot sila. Bakit ako lubog pa rin ako sa utang? Bakit ako hindi pa makuha yung success na gusto mong makuha sa buhay mo? Ang topic po natin for today is all about greatness. Paano mo ba truly makukuha yung greatness sa buhay mo? Para sa akin, greatness is all about living a life with a legacy. It's all about purposeful, yung punong-puno ng kabuluhan, meaningful ang buhay mo. Na hindi lang dapat sa pera, umiikot ang buhay nating lahat. Hindi po natin pag-uusapan dito yung tungkol lang kung paano ka yayaman financially. Kasi hindi lang ikaw mabubuhay sa pera. Totoo naman, Boss RDR, na hindi lang ako mabubuhay sa pera. Pero ang tanong, isa sa nakakabuhay yung pera, di ba sabi mo, bakit wala ako niyan? Who among you here ang nagpunta rito in pursuit of gusto niya na talagang yumaman, taas ang kamay? Gusto niya maging multi-millionaire. Or probably some of you gusto niyo maging bilyonaryo. Ang nagiging problema lang is, ang dami mong ina-attend na seminar, nakikinig ka sa lahat ng klase ng mga speaker, lahat ng content pinapanood mo na tungkol sa pagyaman, and yet hindi ka pa rin umaasenso. So bibigyan ko kayo ngayon ng isang realization kung bakit hindi ka talaga yumayaman sa buhay mo. Kung bakit hindi ka umaasenso, or kung bakit wala ka pa rin nung tinatawag natin na greatness. Kasi committed naman ako. Lahat ginagawa ko para umasenso at yumaman. Wala akong tinatapakang tao. Mabuti ang hangarin ko sa kapwa, pero bakit kabaliktaran nung minimithi ko at ninanais ko yung inaabot ko sa buhay ngayon? Hindi ka ba nagtataka na kasing sipag mo naman yung kapitbahay mo o kakilala mong mayaman, pero siya umasenso na ikaw hindi pa rin? As a matter of fact, mas faithful ka pa nga. Mas naniniwala ka pa nga sa Diyos, at minsan, naikukumpara natin yung resulta na yan. Bakit naman yun hindi madala sa church pero pinagpapala? Bakit ako lubog pa rin ako sa utang? Bakit ako hindi pa rin makabayad-bayad doon sa mga hindi ko masustenahan ang mga responsibilidad ko sa buhay? Napakarami mong commitment na hindi mo nagaganapan sa buhay mo. Bakit? Lagi kang kulang, laging kapos. Umiikot na lang ang buhay mo na kung bagas ikaw yung problema na naging tao. Bakit nga ba ganon? So you have to understand na ang buhay ay may 5 aspeto. So ngayon ipapaliwanag ko yung pinakasikreto kung paano mo talaga makukuha yung success na gusto mong makuha sa buhay mo. At magkakaroon kayo ng realization ngayon na sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit ganito ang buhay ko. Meron po tayong 5 aspeto sa buhay natin. Yan po yung tinatawag po natin na number 1, physical. Na lahat ng kayamanan sa mundong ibabaw, mapunta man sa'yo, pero kung ikaw ay terminal na, mai-enjoy mo kaya lahat ng kayamanang yan? Hindi! Hindi mo mai-enjoy. Ano man tagumpay na meron ka sa buhay mo, maniwala ka sa akin. Nakatira ka sa mansyon, lahat ng magagarang sasakyan meron ka. Walang ubos ang pera mo. Pero alam mong 2 araw na lang ang buhay mo, magiging masaya ka kaya? Hindi! So kailangan natin alagaan ang physical natin. As well as is yung tinatawag natin na mental. May growth pa ba? Or stagnant ka na? Healthy pa ba ang isip natin? Or depressed ka na? Or may anxiety ka na? Or masyado ka ng duda sa sarili mo? Kailangan nanonourish din natin yung mental natin. Dapat tama ang mindset. Lagi ninyong tatandaan, mindset, heart set. Ibig sabihin, kaya create isa sa pinakamataas na parte ng katawan natin, yung utak natin, dahil yan ang magko-command sa buong katawan natin. So design ang katawan natin na magkaroon ng brain na dapat ninonourish natin. Dapat healthy ang mental natin. Next is yung tinatawag natin na relational.
Lahat ng kayamanan sa mundo, nasa iyo na. Magagarang sasakyan, malaking bahay, maraming savings, pero nandun yung puot at galit mo doon sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga mahal mo sa buhay. Magiging masaya kaya ang buhay mo? Ni hindi ka kilala ng anak mo, magiging masaya ka kaya? Ni hindi mo madalaw, ni hindi mo makausap. Kamusta relasyon mo sa nanay mo tsaka sa tatay mo? Broken family. Try to analyze it. Hindi magiging masaya ang buhay. And next, okay ka relational. Masaya ang pamilya. Okay naman. Okay din ang physical. Healthy din. Wala namang sakit, wala namang maintenance. Mental, laging umaattend sa seminar, laging umaattend sa mga training. Ito problema. Paano kung wala kang pera? Magiging masaya kaya? Hindi din pala. So parte pala ng buhay ang pera. Ang tanong, bakit wala kang pera? Yun ang malaking tanong natin lagi sa buhay natin. 5 ang aspeto ng buhay. Pero I want you to understand that today, nagkakamali po ako that you have to live a balanced life. No. Kasi may dominant po doon sa 5. I've tested this, I've proven this, I'm a living testimony na ito pong ituturo ko sa inyo ay nagwo-work. Pinag-aralan ko rin yung mga taong kasama ko lagi sa buhay ko. Maraming mayayaman, maniwala kayo. Lahat ng klase ng bagay nasa kanila pero malungkot sila. May nag-e-exist na ganun, Boss RDR? Yes. Nakakasama po namin. May building, may yate, may magagarang sasakyan, may helicopter, lahat. Mga bilyonaryo. But when you look at their eyes, you see what? Emptiness. Anong ibig sabihin? Baka mas malungkot pa nga ang buhay nila sa'yo eh. Marami kasing nagsabi sa akin na yung mga mayaman na alam mo, wala namang pinag-iba eh. Yung dating nagsusumikap ako sa buhay at yung sitwasyon ng buhay ko ngayon, wala namang pinag-iba eh. Ang naging problema lang, nagkahiwalay kami ng asawa ko. Ang naging problema lang, yung health ko, terminal na ang buhay ko. Kasi masyado mong inisip yung pera eh. Yun kasi ang problema kasi sa'yo. Sa isang aspeto ka lang ng buhay mo nakafocus. Hindi mo ibalanse. Bakit? Ano ba ang success? Hindi lang po yan material. Yung nakakangiti ka't masaya ka, success na yun. Yung nandito ka't nakarating ka't wala kang naging abirya, success na yun. Yung nakaupo ka dyan, ilang oras na nakikinig ka pa rin ngayon, ninonorish mo yung isip mo, success na yun. Now, ang nagiging problema sa maraming tao, ginagawa nating komplikado masyado yung success. Bakit? Hindi mo napapansin, kaya ka pala nagkakaganon, masyado kang disconnected. What's the word? Ano yung disconnected? It's actually our spiritual. Ito ang dominant dapat. Dapat dominant yung spiritual aspect ng buhay mo so that makuha mo yung success in all areas of your life. Ang spiritual po natin, yan po ang tinatawag natin na source. Yan ang pinanggagalingan at yan ang panggagalingan ng lahat na pwede kang magkaroon sa buhay mo. As a matter of fact, yan ang pinanggalingan ng buhay mo. Yan ang pinanggalingan ng isipan mo. Kaya hanggang ngayon, nakakapag-isip ka, buhay ka, humihinga ka, may kapabilidad ka pang mabago ang buhay mo, may kapabilidad ka pang magtagumpay, may kapabilidad ka pang makuha lahat ng pangarap mo. Bakit? May source. Ito tanong ko, kailan ka sincerely, uulitin ko, sincerely, wholeheartedly naniniwala sa Diyos? O majority ng oras mo, ibinigay mo sa mundong ito? Hindi naman masama maging masipag. Hindi naman masama maging matyaga. Hindi naman masama na maglingkod tayo, magnegosyo tayo, kahit ano, hindi mo lang masama dyan. Pero sa araw-araw ng buhay mo, ito, tanong ko sa'yo, ilang porsyento mong naaalala yung creator mo or yung source mo? You have given 24 hours a day. And most of the time, you are complaining. Most of the time, you are unsatisfied with your result right now. You are so disappointed. You are so frustrated. Teka lang, sa 24 oras na binigay sa'yo ng Diyos, ilang oras mo siya naalala? Ilang oras ka truly nakapaglingkod sa Kanya, nakapag-serve sa Kanya, nag-glorify mo siya? Ilang oras? O wala pang isang minuto? O minsan isang araw lumilipas na wala lang? Na parang walang nangyari? And probably that's the reason why you are so disconnected doon sa buhay na gusto mong magkaroon. You have given 24 hours a day and yet nineneglect mo yung source mo. So huwag kang magtaka kung may sakit ka ngayon. Tinuturuan ka lang. So huwag kang magtaka kung depressed ka ngayon. Tinuturuan ka lang. So huwag kang magtaka kung magulo pamilya mo at wala kang pera kasi tinuturuan ka lang. Bakit? Nakalimot ka na kasi. Masyado kang materyoso. Masyado kang transactional. Masyado kang makamundo.
Anong maidudulot sa iyo lahat ng karangyaan na yan sa mundo kung mamamatay ka ngayon? Wala! Ibig sabihin ng buhay natin ngayon is we are created for what? To glorify. You have given 24 hours a day. And yet, yung totoong sentro ng buhay, wala sa iyo. Wala sa Creator mo. Wala sa puso mo. Madalas naliligaw ka ng landas. Madalas kung ano-ano na lang iniisip mo. All I am saying is that disconnected ang buhay mo. Bakit? Ito ang kailangan nyong maintindihan. Ang spiritual po natin, since yan ang source, dyan manggagaling lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, simpleng-simple lang. Ang source ang magbibigay sa iyo ng idea. Para saan? Maging healthy ang relationship. Para maging okay ang financial mo. Para maging okay ang mental mo. Para maging okay ang physical being mo. Ibig sabihin, kaya pala tayo binigyan ng isip, doon ipinadadaan yung blessing. Hindi po kasi siya literal. Nanggagaling po saan? Ipinapaisip sa atin. Na lagi kong sinasabi sa inyo, kung gusto nyong umasenso, kung gusto nyong yumaman, ang blessing is through a form of what? It's either idea po yan, or isang malupit na taong pinadala sa'yo na nagbigay sa'yo ng oportunidad o nagturo sa'yo. That's life. Paano kanya bibigyan ng tamang idea? Paano kanya bibigyan ng tamang tao? Inililigaw kanyang sadya. Yun ang gusto kong maintindihan mo. Bakit ka inililigaw sadya? Nakakalimutan mo kasing kumatok, tumawag, manalangin, mag-pray, nakalimutan mo na eh. Ito masakit kung kailan ka may problema at saka mo lang siya naaalala. Kung kailan hirap ka na, kung kailan parang wala ng solusyon, kung kailan ang bigat-bigat na ng kalooban mo at saka mo pa naalala. Bakit nung panahon na nananamasak at nagtatagumpay ka or you are actually having your small wins in life, bakit hindi mo siya naalala? Bakit masyado kang makasarili? Bakit ipinagraramot mo yung konting oras? Now, kahit anong gawin natin sa buhay natin, kahit maging malupit tayo, maging magaling tayo, maging mayaman tayo, ang ending natin, mamamatay din tayo. And that's the reality of life. No one knows. Magkakasama tayo dito, mamaya, bukas, sa susunod na araw, hindi natin alam anong pwedeng mangyari. But there's one thing I know, na kahit mawala ka, alam ko kahit pwede mong dalhin at pwede mong baunin. Please live a purposeful life. Kailangan meaningful ang buhay. While it's true, totoo, napakahirap mabuhay. Hindi, boss, ganito eh. Lagi ako nagpe-pray, ginawa ko na yan. Lagi ako nananalangin, ginawa ko na yan. Lagi ako naglilingkod, ginawa ko na yan. Why is that? Ganon pa rin ang buhay ko. The fact na natatanong mo sa akin ngayon yan, yun yung problema. Bakit? May duda ka kasi. Sige, naniniwala ka. Naglilingkod ka lahat. Ang problema, puso mo, punong-puno ng pagdududa eh. Kini-question mo lagi eh. Paano ka magtatagumpay? Paano ka magsasucceed sa buhay mo? Bakit mo laging kine-question? Hindi ba po pwedeng maging mapagpasalamat tayo, whether maliit, malaki, kabiguan, pagkalubog? Hindi ba po pwedeng ipagpasalamat din yon? Dahil ipinararanas sa atin yon. Hindi ba po pwedeng kung kailan bigong-bigo ka at kung kailan kailangan mo, doon ka pa nagiging pinakamasaya? Dahil alam mo, tinuturuan ka? Dahil alam mo, there's a big surprise awaits sa'yo, sa buhay mo? Dahil naniniwala ka, nagtitiwala ka? Kasi kung masipag ka, matyaga ka, matiisin ka at nasa tamang oportunidad ka, hindi ka pa rin yumayaman, palagay ko may problema na. Disconnected ka talaga. You know what's the meaning of life? It's all about your divine creator. It's the source. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, wala hong pinag-iba yung sitwasyon ko dati at yung sitwasyon mo ngayon. Ang gusto kong maunawaan mo, baka mas marami pa nga akong problema sa'yo ngayon eh. Baka mas marami akong trials, mga pinagdadaanan, mga pagsubok. Mas malungkot pa nga ako eh. Hindi natin alam. Hindi nyo naman ako kilala eh. Hindi natin alam yung mga katabi nyo na nakangiti dyan ngayon. Baka mas may mas malaking pinagdadaanan yan eh. Na minsan talagang hindi na lang nila kaya ang buhay nila. Napapatanong sila, Diyos ko, ano ba ito? Hindi tayo makakaiwas sa mga ganong senaryo sa buhay natin. Lagi ninyong tatandaan, ang problema ay para sa'yo. Kasi yung problema na yan, yung pagsubok na yan, yung trials na yan, yung hardship na yan, para sa'yo yan dahil regalo yan na kailangan mong buksan. Problema na kailangan mong solusyonan dahil pag nasolusyonan mo yan, doon mo masasabi, thank you for this wonderful surprise. Na sinong mag-aakala high school graduate nakakatayo in front of you? Na sinong mag-aakala magiging consultant ako ng mga malalaking kumpanya? Na sinong mag-aakala na umuupo ko kaharap ang mga matataas na tao sa publiko, mga bilyonaryo? Na sinong mag-aakala niyan? Wala! Bakit? Bobo ko eh. Wala naman ako nalalaman sa buhay eh. But fortunately, ito ang meron ako. I have faith
na darating ang panahon, hindi ako nananatiling nasa baba, aangat din ako. Darating ang panahon, lahat ng mga nang alipusta sa akin, nang asar sa akin, nang inis sa akin, nang loko sa akin, balang araw makikita nyo na itinataas ako ng Divine Creator ko. Look at that man. Hindi nawala ng pananampalataya yan. Hindi nang hina yan. Dire-diretso yan. Wala naman akong kagalingan kumpara sa inyo eh. All I have is this heart na alam kong puso na to, punong-puno ng magandang intensyon sa kapwa niya. Na kahit may nakatingin man o wala, sumusunod ka. Na totoo, masasabi mo sa sarili mo, binigyan mo ng magandang laban ang buhay mo. Na totoo, masasabi mo sa sarili mo pagkatapos ngayong araw na to, maraming salamat, umattend ako, nakapakinig ako kay Boss RDR, nasampal ako ng katotohanan. Totoo yun! Bakit? Simple lang naman eh. Kung hindi kita gigisingin sa katotohanan, kung ibibibito kita, babalik ka pa rin doon sa dati mong nakagawian na ginagawa mong playground ang buhay. Please live a meaningful, a purposeful life. Dapat baon mo sa puso mo na hindi ka magkukwit. Dapat baon mo sa puso mo na hindi ka magdududa. Dapat baon mo sa puso mo na magmula ngayong araw na to, ipapanalo mo na ang buhay. Hindi na ako magiging disconnected. I will always seek guidance. You know what's the true meaning of greatness? You are glorifying your divine creator more than your life. Gusto mo talagang umasenso? Gusto mo talagang yumaman? Stay connected with your divine creator.